aming banal na Espiritu, sa pagkatala kami makakawa kung kami malay sa lahat ng namin lahat ng aming makapakinggan, lahat ng mga bagay na aming naririnig, lahat ng mga bagay na tutulong po sa buhay ng Pasakis namin ay naging nakakasa at natibayan ng aming mga palayang-palayang ng Diyos ang lino pagkakat at only by the Lord we can cover God, only by the Lord cover God, we can do everything by God. Kaya naman, hayaan mo na banal na Espiritu ang siya ginuway at tulong sa amin mula sa atin sa hanggang sa utapas sa dagat sa pagkakalang namin kayo mo at karunungan at ang aming makakalaman sa papay ng God. Ikaw ang nakayang na mamali, ikaw ang nasa namin Diyos at gagawin sa mga beses namin. Kasi wala ka kaya natinigyan ng ilang lahat at ikaw lang ang panginasan kami. Salamat po aming Diyos. Ama naming Diyos, ang nasa langit ito ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at mabuti at walang bagay ang Diyos hindi mo kayang gawin sa buhay namin. Father God, we have come into the most important thing, part of our worship service, and that is to hear your word and to hear the word of truth within our hearts and our minds. Dalangin po namin aming Diyos na pangunahan mo kami sa umagang ito. Nahayaan mo, Ama, ng bawat makapakinggan namin, bawat salitang mayahayag sa aming kalagitnaan, ay maging katibayan at kalakasan namin, Panginoon Diyos, na habang kami nabubuhay sa mundo ito, patuloy kami maging matagumpay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, let the light within your word be upon us, Lord God, and let the power of your word be manifest also in our lives. Salamat po, Ama. Pakinggan mo lahat ng aming po na mga pagsamba, pagpupuri sa iyo. Pakinggan mo, Diyos, ang laman ng aming mga puso. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na makikita mo roon, Panginoon God, kung gaano nananabik kami, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon God, na maaaring maging kasangkapan upang lalo pa kami tumibay at mas lalo kami tumatag, Panginoon, habang kami naglilingkod sa iyong pangalan. Pagpalain mo lahat ng mga kamay na nagbibigay para sa iyong gawain, mga nagbigay ng kalamandog at ikaw po para sa iyong gawain. Ibalik mo ito sa kanila ng mga nag-umawa na pagpapala. At sa lahat ng kanilang mga kakailangan, hayaan mo, Diyos, ito'y patunan, ito'y patuloy, Panginoon God, na maibigay sa kanila, Panginoon God, at sila na dapat na nagkakalap sa iyo. At hayaan mo ng puso namin ay ating naroon na may pananampalataya, may pananalig sa iyo, mga kapatid. Salamat po, Ama, inamin namin ang katagumpayan. Ikaw, O Diyos, ang mga malulati sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay itinakaran sa ng Diyos. Please open the Bible to John chapter 90. Iwan ang kabanatang labing siyam. Talata po yung 7 hanggang 37. John 19:17 to 37. Basahin po natin sabay-sabay. Kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas. Napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng buhok na nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgotha. At tuloy pinako nila siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. At susunod din naman si Pilato ang isang kawagat at inilagay sa unahan ng krus at ang nasusulat ay Jesus na taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Marami na sa mga Hudyo ang namamas na pamagat ito sapagkat ang daang pinagpakuan ni Jesus ay malapit sa bayan at ito'y nasusulat sa Hebreo, at sa Latin, at sa Griego. Sinabi nga ng Pilato ng mga patulong sa kote ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi ang kanyang sinabi, hari ako ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat mo ay naisulat ko. Ang mga kaawal ng si Jesus kay kanilang may pako na sa krus, ay kanilang ninuha ang kanyang mga kasulatan at pinag-apat na bahagi sa bawat kawan ay isang bahagi. At gayon din naman ang tubika. At ang tubika ay walang tahi na ilagay buo mula sa itaas.
na usapan na sila, huwag natin itong ulitin, kundi ating pagsapalakanan. Puro kapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi. Binahagi nila sa kanila ang aming mga kasulatan at ang aming palawan ay kanilang pinagsapalakanan. Ang mga bagay ito ay ginawa ng apawan, tatapwat ang mga katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, si Maria ang Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, sa kanyang nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Na magkagayon sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buwan ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos dito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauwa ako. Mayroon daw isang sitlang puno ng suka, kaya nagtagay sila ng isang skogang basa ng suka sa isang tungkot na isoko at kanilang nilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inilayo ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. At ang mga mundo nga sapagkat buhay paghahanda upang ang mga katawan ay huwag makatira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon, ay hiniling nila kay Pilato na makaupot ang kanilang mga hita at upang sila ay magkalis doon. At si Parumon na ang mga kawal na iupot ang mga hita ng putuna at ang isa sa itinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsitaroon na sila kay Jesus ay makita siya'y patay na, ay hindi na nila inumok ang kanyang mga hita. Ngayon man, pinalagpasan ang kanyang kagiliran ng isang sibag ng isa sa mga kawal at pagdakay ay labas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo at nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsasampalataya sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na niisa ang buto niya ay hindi mababali. Sinabi nga naman ng isang kasulatan, magsisipilin sila sa kanya na kanilang pinagpulos naman. Amen. The blood of Christ. Most Christians, karamihan po mga Kristiyano, they don't have the knowledge about their salvation. Hindi naiintindihan ng maraming mga Kristiyano, ng maraming mga mananampalataya, yung kaligtasan ko na kanilang tinanggap galing sa ating Panginoon. Yes, now it's Lord's Day. Many people are in the church. Maaaring nasa loob sila ng iglesia. Maaaring nasa loob sila ng church. But it is not for the sake of God, but it is for the sake of themselves. Para po sa kanilang sariling kapakinabangan. Siguro mag-iisip tayo kung gano'n. Kaya nga nagpunta sa simbahan ng isang tao ay para sa Diyos. Pero isipin natin mabuti, ano ba yung nasa looban o nasa loob ng puso ng isang tao kung bakit siya nasa loob ng simbahan? Maybe it is to gain blessings. What is your prayer? When you have come into the church, ano po yung naging panalangin niya? Maaaring panalangin niya, Lord, pagpalain mo ako, pagkalawang lahat ng aking pangailangan. O yung isa naman ay nananalangin sa kanya para sinasabi, Panginoon, kaya mo nabigyan mo ako ng kagalingan. O yung isa naman ay nananalangin, Panginoon, hayaan mo maging safe kami ang aming buong pamilya. It means they're looking for the things that will satisfy themselves. Hindi nakasentro po sa tinatawag ko na about God, about what God can do and what God has done to their lives. Our main purpose, kaya tayo natin sa loob ng church, is to give the glory, all the glory to God. Ibigay ang lahat ng kalwalatian sa ating Diyos. Of course, naniniwala po tayo na once
once we do everything exactly according to the will and according to God's righteousness, all those things, even though you do not pray it, God will give it. Ipagkakamagin ng Diyos ka. Kaya nga, hindi na hinahayaan, hindi na inaasahan ng Panginoon na when we come to the church, na isipin pa natin kung anong bagay na kailangan natin, ano ba yung mga bagay na ginugusto po natin. No! The most important thing is you devote yourselves to the Lord, to please Him, and to know His will sa buhay ng basta. Ibinasa natin talata kanina, medyo mahaba, diba? John chapter 19, verse 17 up to 37. It is where our faith starts. Doon nag-umpisa yung pananampalataya ng mga sasabihin. Kung bakit tayo may pananampalataya tinatawag nito. Sa binasa natin talata from verse 19, verse 17 up to 37, mapapasin po natin that there are different kinds of people inside our story. Pilate, si Pilato na pinagdalan sa ating Panginoon Jesus to judge the world para magbigay sa kanya yung karampatang parusa na alam nila, which is the governor at that time, amen po ba, alam nila na mabigat yung ipagkakaloob na parusa sa ating Panginoon Jesus, and that is death. Pero titignan po natin na kahit si Pilato hindi mananampalataya, naroon yung kanyang pananalig sa ating Panginoon. Hindi siya tunay na nagasunod ng ating Panginoon Jesus. But as he can see and as he experienced the Lord Jesus Christ na mukhaan sa kanyang harapan ng ating Panginoon Jesus, in that particular moment, sa maikling panahon na nakasama niya ang ating Panginoon, sa maniwala kayo sa hindi, tinubuan ng pananampalataya si Pilato sa ating Panginoon Jesus. Why? Sa binasa nating talata, he made, gumawa siya ng isang tanda doon sa ununan ng ating Panginoon Jesus at ipinilagay niya, Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Actually, he questioned the Lord Jesus Christ about it. Tinanong niya ang ating Panginoon Jesus, kung nililitis niya ang ating Panginoon, before He gave Jesus Christ to the people, He said, ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo? Ang tanging sagutan ng Panginoon sa kanya, ikaw na ang nagsabi. That's why at that time, kung titignan po natin, and it is also because of the dream of his wife, nagkaroon ng panaginip yung kanyang asawa na huwag mong hayaan na, amen, naparusahan ang tao niya sapagkat ginulo ako sa aking panaginip kagabi. So in that particular small, amen po ba, time, sa maliit na panahon na nakasama niya ang ating Panginoon at kadaupang palad ng ating Panginoon, Pilate believes in Jesus. Kasi makikita po namin, mga minamag ko, hindi po sapat na natin tayo sa government church that we can say that we believe in Jesus. Yun po yung isang bagay na pinapaliwanag ng talata na binasa natin that even this Pilate, kahit si Pilato, hindi pa siya napunta sa church. Pero nung nakalawag ang palad niya ang ating Panginoon Jesus, he removed any doubts in his life. And he said, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Kaya maraming tumuto, ng mga tao, especially mga leaders, at the time, sinabi nila, bakit hindi na sinabi ko, inilagay ko, dapat inilagay mo doon, sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. At itinaglaban. Amin ko ba? Yung mga tao niya na nagsasabi, yung mga saserdote na yun na nagsabi kay Pilato, na wag mong isulat yung hari ng mga Hudyo, kundi ang ilagay mo ay hari ako ng mga Hudyo. Sila mismo, mas matagal na nakasama natin Panginoon. He heard about Jesus Christ. He heard about the teaching of Jesus Christ because Jesus Christ teach in the synagogue. This priest, itong mga saserdote na ito na nagsasabi na kumukontra doon sa
inilagay niya doon sa ununan ng ating pagkusus. These are the people who heard about Jesus Christ. Isa sila doon sa mga nakarinig sa mga tinuro ng ating Panginoon. Kaya nga iba nung hinuli nila ang ating Panginoon doon sa Gethsemane, sabi niya, everything I teach. Diba? I've been in the temple and everything I teach. As sinabi ng ating Panginoon Jesus, alin doon ang naging kasalanan ko sa inyo? Alin doon sa mga ginawa ko ang naging kasalanan ko, bakit niyo ako hinuhuli? Ang sabi ng ating Panginoon. Why? Because Jesus Christ, diba, lantaran na nag-usap ng ating Panginoon, lantaran siya na nalaman, lantaran po siya na nagturo. But these people hardened their hearts. Sila mismo pinatigasin ng puso nila. At hindi sila nagpalataya sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, may nakinig na ng salita ng Diyos, but even though they heard about the Word of God, even though they hear the Word of God, they still do not believe. Amen? Naintindihan po ba natin? Kung i-compare natin yung mga tao ito, yung mga sacerdote na kumontra doon sa pinasulat ni Pilato at kay Pilato, i-compare natin sila. Si Pilato, small time. Ano po ba? Very little. Kung yung panahon ng pagsasama nila ng ating Panginoon, that is the time na nakita niya natin by Jesus. That is the only time na narinig niya ang ating Panginoon Jesus. But, hindi ko kasi yung haba eh. Hindi ko pinag-usapan kung gaano yung tagal. Amen? Ang mahalaga dito, naging open ba? I don't know. Kung titignan mo natin, kasi kahit nagkaroon ako ng katanungan, habang binabasa ko ng mga talatang ito, nagkaroon ako ng tanong, ano kaya yung nakita ni Pilato? At ano kaya yung narinig ni Pilato kay Jesus Christ kung bakit ganun na lang siya nanampalataya sa ating Panginoon Jesus? Samantalang yung mga taong yan, ang tagal nilang nakita, ang tagal nilang narinig, ang tagal nilang nakasama ang ating Panginoon, but their hearts are very close. Kaya di ba kung makikita po natin at maunawaan natin yung talata na binasa natin, pwede natin makita yung sarili natin. Tayo mo ba yung katulad ng kay Pilato na kaunting panahon lang tayo, pero nananampalataya tayo. O matagal na tayo, nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos, but until now, we do not believe in the Lord Jesus Christ. Compare natin, amen? Yung nakasama ng Panginoon na mahabang panahon at yung hindi nakasama ng Panginoon, pero sa maikling panahon, these people, even though they heard about Jesus Christ, nandun pa rin sila sa tinatawag na stage of unbelief. That's why when Pilate said, ang naisulat ay naisulat mo na. Ang naisulat ay naisulat ko. Ano po bang ibig sabihin? Pilate confirmed, I believe in this man. Hallelujah! Kinukonfirm ng mananalita na Pilato kung paano niya pinapalanigan yung tao yun, yung ating Panginoon Jesus sa kanyang harapan. Okay? Kaya nga diba, sa iglesia po natin, in our church, opo, sinasabi na tayo na nananampalataya, but if we act like unbelievers, kung tayo po ay makakompromiso pa rin doon sa mga bagay na ginagawa ng hindi mga mananampalataya, I think we cannot confirm that we have faith. Hindi pa rin natin may confirm na meron tayong pananampalataya. Of course, meron pa rin tayong na we are not that perfect. Walang sino mang nasa loob ng iglesia na makapagsasabi, ganap na siya, o perfect na siya. Dahil only God can tell, ang Diyos lang ang makapagsasabi ng isang tao ay ganap na. Kaya, lumipat tayo doon sa ibang tao na naman na naroon, doon sa mga kawal. Amen. Yung mga kawal, nakita nila, hindi pa alam kung anong meron sa tunika ng Panginoon.
Hindi ko alam kung anong meron sa damit ng ating Panginoon. Pero instead, of course, according to what is written in the Bible, it should be done. Kailangan ma-fulfill. Kailangan maganap. Pero di ba yung mga kawal, nakita nila, they're not interested about Jesus Christ. Amen? Itong mga tao ito, nakita nila ang ating Panginoon, they're not interested about Jesus. What they are interested in is about the words of Jesus Christ. Church, ito yung isang masasabi natin klase ng mga tao. Amen. Sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon Jesus, saan ba talaga tayo makatuon? Kay Yesu Cristo o sa mga bagay na pwedeng ibigay ni Cristo? Kaya nga, if you are looking for your blessings, all the things that can satisfy your needs, satisfy your wants, amen. Ito yung klase ng mga tao na katulad ng mga kawal. Amen po ba? Tandaan natin, hindi mahalaga kung ano pa man ang meron kasultanan natin Panginoon. Kaya siguro, we will remember when the disciples of John the Baptist saw Jesus Christ, amen po ba? Tinanong nila ang ating Panginoon. Ang sabi ko ng mga alagad ni Juan Bautista, are you the one? Or we will still wait for someone? Sa Tagalog po, ikaw na ba yung aming hinihintay? O maghihintay pa kami yung darating? Ang sabi niya, diba, sabi ni Jesus Christ, ang naging tugon ng ating Panginoon sa mga alagad ni Juan Bautista, sabihin niyo na ang bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, at naipapangaral ang mabuting balita sa mga lupa. Amen? Pero, umalis na po maaga at that time, nung sinabi ba ng ating Panginoon Jesus na, nung sabi ko kay Juan Bautista, nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, at na ipapangaral sa mga ang mabuting balita sa mga lupa, umalis na makagad ng mga lagat? No. They stayed. Amin po ba? Ang sabi ng Panginoon, anong hinahanap ninyo? Ang sabi po ng mga alagad ng Panginoon, ni Juan Bautista sa Panginoon, saan po kayo nakatira? Okay. I think, di ba? Nabasa niyo na ba yun? Saan kayo nakatira? And the Lord Jesus Christ showed them where He lived. Amen? Pinakita niya yung kanyang tirahan. Hallelujah. Sa isang talata sa Biblia, sinabi niya, mabuti pa ang asong gubat, may lungga. Pero anak ng tao, walang nahihigan ng kanyang ulo. So which means, doon sa matalita ng ating Panginoon, kahit na hindi natin nakita yung picture or the picture where the Lord Jesus Christ lived, imagine ninyo, anong klaseng bahay meron ng ating Panginoon? Baka mas maganda pa yung bahay natin. Hallelujah! Sa bahay na nag-ibahay ng ating Panginoon Jesus. Amen? May tao po ba? Kung sinabi ng kayo na mabuti kayo asing gubat na may luka kaysa sa anak ng tao na walang mapapagdiligan ng tulo, sabihin niyo po ba, anong klaseng bahay meron ng ating Panginoon na that time? Maganda kaya? Kasi ganda kaya ng condominium natin dito sa tabi ng ating church? Hallelujah! Malapit na itayo yung, malapit na bubuo yung condominium dito sa tabi natin. Amen? Pagdating ng araw, na meron ng condominium dito sa medyo tabi natin, kapag may sermon na ganito, yung kapitbahay natin, naririnig na yun. Lagyan na natin ng trompa sa labas para yung mga nasa 19 to lang, first club hanggang 13 to 12. Amen. Kahit hindi sila pumunta dito sa church, naririnig na nila yung ang tabi ito, may sermon. Amen. Naririnig na nila doon sa gigising sa kanila. Kaya maganda, hindi naman pa yun. Doon yung pinapakita na natin tayo, so it is not my house which is important. I am the most important. Hallelujah. So pwede mo lang basa sa atin, hindi mahalaga. Kung may bigay mo ng Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan, of course, we are wanting it, we are needing it. Kailangan natin yung mga bagay na yun. Pero ang pinakamahalaga sa atin ay si Jesus.
Nasaan na po ba kayo ngayon? Amen po ba? Nakita niyo na po ba yung sarili niyo? Kayo po ba si Pilato? No, sa maikling panahon, nakita at narinig yung ating Panginoon Jesus ay nananampalataya agad? O kayo po ba yung mga saserdote? Amen. Matagal na nakatingin ang ating Panginoon, narinig sa templo, narinig doon sa mga sinagoga na nagtuturo at nangangaral ng ating Panginoon, pero hindi na nampalataya. O katulad po ba yung mga kawal? Totoo po, kasama niyo ang Panginoon. Amen? Because they're together with the Lord. Nakapako natin Panginoon Jesus. Pero hindi mahalaga yung nakapako sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, yung damit nung nakapako. Kaya pinagsakalaran nila kung kanino mapupunta. Nandun na po ba kayo sa tatlo? O nandito kayo sa pang-apat? Sino yung pang-apat? Yung pang-apat ay yung kawal. Sabi ko nila kami, sabi nila kay Pilato, mahal na gobernador, bukas ko ay araw ng Sabat. Hindi pwede may manatiling patay doon sa krus. Kailangan maibaba muna po yan bilang preparation for the Sabbath tomorrow. Amen? Ang sabi po nito mga kawal na ito, para po maibaba na natin sila doon, hindi kasi tandaan natin, hindi sila pwede ibaba na buhay. Kailangan sila maibaba sa krus na patay. So sabi doon, sabi ng mga kawal, baliin po natin yung kanilang mga legs para bumusan niya silang mamatay. So kung pinali yung hita ng isang magnanakaw, yung hita din ng isang magnanakaw, binali, kaya namatay, na ibaba. Pero pagdating sa ating Panginoon Jesus, according to what is written, walang buto na mababalik sa Panginoon. Amen? Walang nabibreak. And then what happened? In order to secure that Jesus Christ is really dead, ano ginawa? Sinaksak na tulos sa kanyang kaliliran. Blood and water came out. Amen? Yung nagtusok ng sipa, ng tulos mismo sa tagiliran ng ating Panginoon, ano pong sabi niya? Truly, this man is the Son of God. Hallelujah! Siya po yung klase ng tao na sumaksak sa Panginoon. Ibig sabihin, he heard. Amen? Sinaktan niya yung Panginoon. Hallelujah! But, in his mind, and within his heart, naniwala siya, that is the Son of God. And Son of God means God. Siya yung isang klase ng tao na bagaman nagkakasala o nagkasala. Pero para sa kanyang buhay, kinikilala pa rin niya na si Jesus ay Diyos. Wala kang makikita ang pagmamalaki sa Kanya. At ang sabi po sa talata na binasa po natin, His testimony is true. Amen? When he saw the blood and the water came out from the body of Jesus Christ, he believes that this is really the Son of God. Amen? Kung kanya nasaktan niya na ang ating Panginoon, kung kanya nasaktan niya na yung tagiliran ng ating Panginoon, and he said, truly, this man is Son of God. Ito yung isang klase ng tao na bagamat nagkakasala, bagamat natutulang at nagkakamali, pero sa buhay niya, ang kinikilala pa rin niya ay ang ating Panginoon. Church, mga kapatid na naririnig ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos, tatanungin po tayo ngayon, nasaan po tayo dun sa apat na klase ng tao sa ating istorya. Tayo po ba ay katulad ni Pilato? Katulad ng mga saserdote? Katulad ng mga kawal? O katulad ng isang kawal na sumaksak at tumulog sa tagiliran ng aming Panginoon? Because I think
This kind of Christians is in the church. Naniniwala po ako na itong apat na klase na ito ng tao ay nasa loob ng iglesia. Do you agree or not? Amen? Sabihin niyo yung apat na klase na yun ng tao nasa loob ng iglesia? Na yung isang tao na may ting panahon, amen, pero nakasama niya ang Panginoon, pero sa may ting panahon, kahit may lang ang panahon, pero nandun yung lubos na pananampalataya niya sa Panginoon. O meron naman nakarinig na, nakasama niya ang Panginoon na matagal, pero hanggang ngayon, may pagdududa pa rin. O tayo naman yung nananampalataya, amen po ba, pero mas importante sa atin yung damit ng Panginoon kaysa sa Panginoon. O tayo po yung mag-apat, nasasaktan natin ng Panginoon, pero hindi nawawala ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. I think, doon pa lamang, tinatanong na tayo ng Panginoon, nasan kaya ako doon sa apat na yun? Hallelujah! Are you questioning yourself now? Kayo po ba, hinahanap niyo po ba yung sarili niyo doon sa apat na yun? Nasaan na ako doon sa apat na yun? Because we're talking about the blood of Jesus Christ. Sabi ko nga, Lord, yung huling tao na umulos sa iyong kalinigan, amin po ba? Sabi ko, Lord, maybe it's me. Kasi hindi ko masasabi na perfect na ako, Lord. Minsan nasasaktan kita, nakagagawa pa rin ako ng pagkakasala. But, I will not quit myself to believe that you are the Son of God. Amen po ba? Hindi ko hayaan na mawala. Because, napakahalaga sa buhay ng basa sa atin, amen po ba, na manalig tayo kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. All of us believe. Sino po dito ang naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan? Magsabi ng amen. Bakit ang ginagawa namin niya kaya? Kayo po ba'y nagsasabi ng amin o mananahimik talaga kayo sa anak na gaya ng kayo? Sino po dito ang naniniwala na namatay si Jesus para sa kanyang kasalanan? Yung iba parang natatanong na ngayon na ayaw sumagot. Hindi pa alam kung ayaw nila sumagot dahil alam nila ang sagot o hindi nila alam ang sagot. Kasi bilang mga mananampalataya, namulat tayo. Amen po ba? Sasabihin na natin yung answer. Namulat po tayo, di po ba? Whether you understand or not, lahat po tayo, namulat tayo na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Amen? For evangelism, sa evangelism, sinasabi ko yan sa mga kalsada, si Jesus ay namatay para sa iyo. Kaya gagawin mo si Jesus sa iyong buhay. Amen? Hallelujah! Yun yung lagi po natin nailagay ko sa sarili natin, si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Amen po ba? You know, if you understand the Word of God, kapag naiintindihan po natin ang salita ng Diyos, that is not the exactly answer. Yes. Kahit ako sa sarili ko, Lord, bakit mong pinapag-aaral, bakit ito yung ginagawa mo, ay binibigay mong answer sa akin. Binibigay mong answer sa akin. I know that Jesus Christ died without sin, and His death became our salvation. Amen? Kasi gusto ko maging malinaw sa akin kasi pasal niya, ang pasal na iba na yung turo din. Hallelujah. Hindi ko na iba ang turo, mas lalo ko lang naiintindihan. Kung si Jesus po ay namatay para sa lahat ng kasalanan ng mga tao, hindi magiging maganda. Why? Ibig sabihin, kahit yung mga unbelievers sa labas, ligtas na. Kasi si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan. Amen? Naintindihan niyo ba ako? Which means, dahil si Jesus ay namatay para sa lahat ng mga kasalanan, kahit na ano nang gawin ng mga tao, ligtas na siya. Ang tanong, lahat ba ng tao ligtas na? Lahat ba ng tao ligtas na? Di ba hindi pa?
Sino lang ang maliligtas? Nasa Philippine Holy Church? Hindi. Sino lang ang maliligtas? Those who will believe in Christ. Tama? So kaya nagiging malinaw sa atin, si Jesus ay namatay, mga minamang ko, hindi para sa kasalanan ng tao. Si Jesus ay namatay para ganapin ang kalooban ng Ama. When he came here, kung dumating po siya dito, later, makukat po natin, later, malalaman natin kung yung bagay na sinasabi ko sa inyo. Ito ba, in the Old Testament, basahin na po natin, 1 John chapter 5, verse 6. Unang 1, Kabanata 5, talatang 6. Sabay-sabay po, ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa mga tubig ay si Yesu Cristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. So, Jesus Christ, alam natin that He is the Word, He is the Logos of the very beginning, and He is with God, and He is God. Amen. Ulitin natin. Kailangan laging malinaw lahat sa atin para hindi tayo malito, para hindi natin, pag-uwi na natin, bakit gano'n, ituro, bakit gano'n yung sinabi ni Pastor. Maintindihan ko mabuti. Ang sabi ko, ito yung nagparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatwigi ay si Yesu Cristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Which means, bago siya dumating dito sa lupa, sino siya? He's the Logos. He's the Word. He's with God. And He is God. Sabi nga po sa Matthew chapter 3, verse 16 up to 17, when He is being baptized, kung siya nabaptismuhan, nabuksan ang kalangitan, amin po ba, at may linig na narinig si Juan Bautista, ano yung narinig niya linig? This is my Son, whom I love, and well pleased. Itong aking anak, na aking minamahal, na lubos kong kinalulunan. Matthew 27, verse 50 up to 54. Amin po ba? Before the Lord Jesus Christ died on the cross, amin po ba? And He knows that everything was being fulfilled. Amin po ba? Sabi doon ay, amin po ba? May nagsabi, amin po ba? The voice came and He said, amin po ba? Truly, this was the Son of God. Ngayon, kinuwento ko sa inyo na isang awal na inulusong kayong kahiliran. Pero sinabi niya doon, lumabas siyang tubig at dugo. Amen po ba? Doon niya napatunayan, sabi nga doon sa binasa natin kanina, 1 John chapter 5, verse 6, hindi lang siya lumating sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. So which means, this man, kung inulus niya, kung inusok niya yung kahiliran ng ating Panginoon, naniwala siya, oh yes, truly, this man is the Son of God. Kasi po, sa totoo lang, kapag ang tao sinaksak mo, mayroon naman po kasi magbigay tayo ng example sa kaibigan at primo para malaman mo. Pero, pag sinaksak mo yung tao, nag-iiba-iba yung tubig at saka dugo. Pag sinaksak mo pa yung tao, makita mo na, yung tubig. Iba yung lumalabas tubig at saka tas dugo. I think no. Pag sinaksak mo yung tao, water and blood, di ba? Magkasama na sila. Lalabas mo sa katawan ng tao. Pero dito, makita natin doon, water and blood, separate. Kaya, doon sinabi doon sa 1 John chapter 5, verse 6 na hindi lang sa tubig, kundi sa tubig at sa dugo. Sabi ng Lord, really. Kailangan talaga natin mananampalataya. Kailangan malugos yung pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Church, Jesus Christ, in the Old Testament, para makilala natin siya ng lulusan, God is asking for a blood sacrifice. Kaya nga nalugod siya sa offering ni Abel because Abel understands that God wants
a blood sacrifice. Mula sa umpisa, nilikha ng Diyos ang mga tao, hindi para kumain ng hati talaga. Nilikha ng Diyos ang tao para kumain lamang ng mga bunga ng halaman. Kaya inilagay tayo sa Garden of Eden. You can eat everything except for the fruits of the knowledge of good and evil. Siguro, makikita natin talaga na bakit kaya hindi tayo pinapakain ng kami ng Panginoon in the first place? Kasi ayaw niya talaga tayong lamak na dunisan ng dugo. Hallelujah. Why? Because blood became a sacrifice. Kaya mula kay Abel, blood sacrifice, and then to Isaac, it is blood sacrifice. Amen po ba? And then when God called Abraham, it's also blood sacrifice by through what? Through circumcision. Amen po. And then, in the time of Moses, para po ma-fulfill yung blood sacrifice, God commanded them the law. Amen po ba? And, ano ang tinuturo ng kautusan? Ano yung pinaka-priority, pinaka-sentro ng kautusan? Ano ang tinuturo ng kautusan? Church, what is really the priority? Why the Lord gave the law? Anong sentro ng kautusan? Ha? Anong sentro ng kautusan? Ang pinaka-sentro ng kautusan, kasalanan. That's why, no law, no sin. Through the law, sa pamamagitan ng kautusan, nalaman natin ang kasalanan. Tama? Kaya kapag nakita natin ang kautusan, ang makikita agad natin sa kautusan, kasalanan. Tama ba? Tingnan niyo po, pag nakakita kayo ng pedestrian lane, ano po ba? Ano ba yung nakikita niyo sa pedestrian lane? Tawiran. Tama ba? Pero nakalagay ba doon tawiran? Bukit lang ang nakikita, di ba? Pero, nakikita natin through that sign. Amen. Sa pagpagitan ng sign ngayon, alam natin na bawal. Mayroong bawal gagawin doon sa tawiran ngayon. Amen po ba? Kaya nga, yung mga driver, kapag driver ka at pinuntungan mo yung tawiran, stoplight, nakatuntong ka doon, may pulis, pupulilin ka nila. Kasi bawal mo. Amen? Pag nakakita mo tayo, bawal magtapon ng basura. Ano ba? Agad naisip natin, kasalanan ang magtapon ng basura dito. Amen? So which means, if there is law, there is sin. Amen? Kasi yung mga tao, di ba tayo mga tao, hindi naman natin nalalaman ng kasalanan kung walang kautusan. Pero kaya walang kautusan na meron na kasalanan ng tao, yes! Hallelujah! Bakit? Because God already gave the command to Adam. And through Adam, makikita natin na lumala yung kasalanan. At dahil sa kasalanan na yun, Romans chapter 5 verse 12, dahil sa kasalanan na yun, lumala ang kamatayan. Hallelujah! Pero, kung titignan po natin, God requires a sacrifice. Pero, according to Hebrews chapter 9 and chapter 10, hindi naging sapat, amin po ba, the blood of the animals are not enough. Kung titignan po natin, tama naman di ba? Maganda naman na dito, sa pamamagitan ng dugo ng animals, ay napapatawad yung kasalanan o naigagawad yung kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita at that time. Pero, kung titignan po natin mga tinamang ko, na kahit na anong gawin sacrifice of the animals, yearly it reminds men are sinners. Kaya ang pinakakailangan makakalaman ko ngayon ay perfect sacrifice. Naintindihan mo ba natin? God wants a perfect sacrifice. Pero kung tatanungin natin
a perfect sacrifice? Except for Jesus Christ is there. And meron ba? Meron ba perfect sacrifice? Bukod kay Jesus Cristo? Wala na. Saan galing si Jesus Cristo? To God. From God. Tama po? Galing siya mismo sa Diyos. Galing siya mismo sa Ama. Of course, Trinity. Amen. Kung titignan po natin, God sent His Son. God sent the Logos to us. When He sent the Logos to us, He has the body and He has the blood. Para ano? Which means God Himself prepared the perfect sacrifice. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Nung dumating si Jesus Cristo dito, ano yung gagawin niya? Perfect sacrifice. Hallelujah. Kayo mga anak na nandito, naintindihan niyo mabuti na lalo ng inyong mga magulang sa inyo, kumanda ang inyong kumanda ang inyong kinabukasan. Tama? Yung mga magulang dito, gusto ko yung anak ko maging engineero, gusto ko yung anak ko maging doktor, gusto ko yung maging anak ko na maging accountant. Amen? Amen? Pero pagdating sa Diyos, anong gusto niya sa kanyang anak? Gusto ko yung anak ko ang perfect sacrifice. Kaya tatanungin ko po kayo, ano yung layunin ni Yesu Cristo kung bakit siya tumawid sa lupa? It is to fulfill the Father's plan, the Father's will. Amen? Kaya, nung namatay ang ating Panginoon Yesu Cristo doon sa krus, ano yung ginanap niya? Ano yung naganap niya? It is the Father's will. The priority of Jesus Christ is to fulfill the Father's will. Kaya nga nagalit siya kay Pedro. Bakit siya nagalit kay Pedro? Pedro, lumagay ka sa aking likuran. Bakit? Sapagkat ang inisip mo, hindi iniisip ng Diyos, kundi ang inisip ng tao. Jesus Christ came only thinking about the will of God the Father. Because He's a perfect sacrifice. Amen po ba? God wants to accept a perfect sacrifice. Hallelujah. That is for free. Kailangan natin maniwala that Jesus Christ shed the blood. Amen po ba? That sacrifice is to fulfill the perfect will of God. Yung kalooban ng Diyos. Kaya yung mga tao, mga ginamit ko, if they will not believe on God, hindi mo sila mananampalataya doon. Kaya nga napakahalaga yung binanggit natin kanina yung apat na klase ng tao. Amen po ba? Katulad ba tayo yung binato na sa may nananampalataya? Praise God! Kahit may tinanong ka pala natin sa church, kung mananampalataya mo ngayon ay ganap na. Why? That will be pleased to you. Katulad ka sa salong may matagal ka na, pero may magtututa ka pa rin. May pananampalataya ka na, pero nagtututa ka pa rin. O katulad ka naman, amen mo ba? Katulad ka naman ng isa. Hallelujah! Na mga kawan. Nandun ka nga sa harapan ng aming Panginoon sa Kristo. Pero hindi kala na sa'yo si Jesus. Akala na sa'yo, yung damit. We need to have a faith. Kasi kung hindi magiging lubos yung pananampalataya natin, the death of Jesus Christ will not be, hindi magiging kapakinabangan sa'yo yung pagbubuo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Hindi magiging mahalaga sa'yo. Kaya siguro maraming mga mananampalataya, they act like that. Amen. Hindi ganun kahalaga sa kanila yung nagiging pananampalataya ng bawat sa kanila. Jesus Christ really died on the cross. Jesus Christ was being crucified on the cross.
Amin po ba? Talagang iminako siya sa krus. Kaya di ba si Tomas, nung dumating ang ating Bible in Luke chapter 24, verse 39 to 40, amin po ba? Sabi ng mga alagad, maliban na makita ko yung mga kanyang mga kamay at mga paa, amin, na pinag-utusan ng mga pako, hindi ako naniniwala. That even the disciples of the Lord had doubts, may doubts sila sa Panginoon. Church, tinuturan tayo sa bagay ito kung meron na tayong pagduduga, let us remove our doubts and unbelief. Jesus Christ really was being sacrificed, became a sacrifice and be crucified. That is for the sake to fulfill the will of God. And if we will believe on that, kung tayo po'y mananalig bukod sa ginawang pagsunod sa obedience ng ating Panginoon Jesus sa kalooban ng Ama, it will become a blessing and grace for every one of us. Amen? Kaya nga po, lahat po ng mga Israelita na nag-offer ng sacrifice sa Panginoon, bago nila i-offer yung sacrifice nila sa Panginoon, ipinapatong muna nila yung kanilang kamay doon sa ulo ng hayop na kanilang i-offer sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan maniwala sila na nailipat yung kanilang kasalanan doon sa hayop. Amen? Hallelujah! Do you understand that gesture? Naintindihan ko ba natin yung gesture na yun na kapag ako'y may kasalanan ko ako Israelita at may daladala ko akong pangti, may daladala akong baka, kailangan ko ipapatong yung kamay ko doon sa hayop na daladala ko. Ibig sabihin, kailangan maniwala ko na yung kasalanan ko. Bago ako malis sa church nito, sa temple nito, nailipat ko na doon sa hayop. Amen? Hindi tayo ang namatay. Hindi tayo ang natulog ng dugo. But Jesus Christ, amen po ba? Jesus Christ shed His blood, and I must believe on that. Amen? Kasi isipin na naman mabuti, ulitin ko sa inyo, kung si Kristo ay namatay lang para sa kasalanan natin, amen po ba? Kahit hindi na tayo pumunta ng church. Because it's unfair. Kasi sinaligdan ko yung mga ibang mga tao, amen po ba? Wala sa nagpananampalataya. Pero kung yung kanyang kamatayan, mga minawa ko, ay darating sa kanyang makasalanan, amen po ba? Ligtas na sila. Kasi hindi na pwede mag-iinan eh. Pero the priority of that sacrifice is to fulfill the will of God the Father. And ang resulta doon sa atin, kailangan natin manampalataya doon sa pagsunod na ginawa ng ating Panginoon Jesus. At kapag nanampalataya tayo doon sa ginawang pagsunod ng ating Panginoon, it will become a blessing. It will become a grace for us. Bakit? Inililipat na natin yung kasalanan natin doon sa kanyang naging kamatayan at yung dugo niya na naging kabayaran ng ating kasalanan. Hallelujah. Amen? There is no faith kung wala tayo magiging pananampalataya. Kung matutulad po tayo doon sa mga kawag na mas mahalaga yung damit. Hallelujah. Ang mahabang tinitignan ng Panginoon, hindi nila nakikita na, ito yung Panginoon natin na nagdugo ng dugo sa atin. Hallelujah. Kailangan natin manampalataya sa Kanya. Pero kung sabi nila, hindi, pagsapalaman na lang natin yung damit niya kung kanino mapumunta. Which is, the most important thing for them is yung damit. Hindi Panginoon. Magsabi nga po ng amin ang lahat ng pinakamahalaga sa kanila sa ubagang ito ay ang ating Panginoon Jesus. We need to see that God, amen po ba? We need to appreciate that God in our lives. Sabi ko nga, Lord, ang saya, amen po ba? Ang saya ng isang mga Israelita, alam niyo po, bago po umuwi yung isang mananampalataya, isang Israelita, kapag nag-open ka kasi, papatayin sa harap mo yung hayop. Kasi, di ba, dinapatay yung hayop sa labas, doon sa outer court ng tabernakulo. At papatayin yun. At bago umalis yung sacrifice, bibisikan po siya ng dugo. Kapag nabisikan po siya ng dugo ng saserdote, ni Aaron, amin po ba, it means your sin has been forgiven. Kaya,
receive kapag kailangan, uuwi ka na mayroon. Receive na dugo. Hallelujah! Tayo rin! Huwag tayo nakakaya. Nalalabas tayo sa church nito na wala tayong receive ng dugo ng ating Panginoon. Bakit? Because His death did not give. Yung kanyang kamatayan, yung dugo niya, wala mapakilaban sa atin. Pero kung sa umaga nito, kinikilala natin, your blood. It is you who is the most important for me. Nagkakasala ako, nagpupulan ako, pero hindi ako hihiwalay sa iyo because you are the Son of God. Amen? Kung dati na tayo nakikinig, pero puno-puno pa rin pa tayo ng pagdududa. O kaya, nandito man tayo sa church, sabi ko nga po sa inyo, kung nandito tayo sa church para alamin ang kalooban ng Diyos, to give glory to God, praise the Lord. Pero kung nandito rin tayo, nandito nga tayo physically, but to satisfy ourselves. Panginoon, lagi may pinapanalangin bago matapos ang gawain, Lord, please answer my prayer. Lord, please give me my needs. It means you do not understand about the blood of Jesus Christ. Jesus Christ is the most important for us. Uuwi man tayo na meron tayong problema, ang mahalaga, nasa akin ang dugo ni Kristo. Hallelujah! Sabihin nga sa tatay mo, tagdayin mo ang dugo ni Kristo. Because that is the most important thing. Yun yung pinakamahalaga sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, alamin natin doon sa apat na klase ng tao, nasaan tayo? Amen. Baka nakaupo tayo dito sa church, pero puno-puno tayo ng pagdududa. Ano ba ang hinahanap natin dito? Hallelujah! Nung sinabi mo ng Panginoon sa kanyang nanay, babae, narito ang iyong anak. Ang sabi niya doon sa kanyang alagad, anak, narito ang iyong ina. Hallelujah! Because at the time, mga pinamahal ko, John the Beloved, he remains in the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon eh. And in our church, amin po ba, kung narinig natin dito na sinasabi ng Panginoon, love your brothers, it means that is what the blood of Jesus Christ is telling you. Let us have the mark of the blood of Jesus Christ ready at home. Huwag tayo papayin na ulit tayo na wala tayong isip ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Kasi mahalaga yun para sa atin. Kasi kung hindi tayo mag-resikan, wala na ng buhay. Hindi magiging mahalaga yun sa atin. Amen po ba? Kaya the unbelievers, yung mga hindi pa mga mananampalataya, yes. Amen po ba? Jesus Christ can be their saviors. Si Jesus Christ ang Savior nila. But they cannot experience the wonderful blessing of God in their lives unless they believe in the Lord. Ngayon, itong January na ito, puno-puno ng piyesta ng Diyos Rosan. Sobra. Grabe yung mga tao. Ributo lang, pero sobra yung kanilang fanatic. Sobra yung kanilang tawag ito. Hanggang sa may lumabog na naman sa fluvial nila, concession nila sa dapat, may lumabog na naman na bangka. Ano po ba? It is okay for them. Hallelujah. Pero tignan niyo po, sa Tondo, nagkaroon sila ng celebration ng fiesta. Alam niyo po ba yung naging bunga? Ano tayo sa balita? Ano yung naging bunga? Nagpatahin sila, di ba? Nung gabi, nagbatuhan sila ng mga bangko, ng mga bote. Amen po ba? Because that is the results. Amen? Yun ang resulta. Doon pala makikita natin kung anong resulta. Anong bunga? Pero tayo hindi. Once you have the shed of the blood of Jesus Christ, it will change you. Ito mismo yung magbabago sa buhay ng pagsasabi. Kaya nga, sabi po dito, Romans chapter 3, verse 26. Roma 3:26. Sapagkat kilala ay aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at nag-aaring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Sabi na ng Kristo kasi, ang sabi po doon, kami po ba,
Mas nagustuhan ko kasi sa wika ni sabi niya dito, that God might be just. Ang tunay na hinahangad ng Diyos sa atin, mga binangat ko, sa mga kumikilala sa Kanya, that God must be just in us. Sa ibang salin po kasi dito, upang siya, ginamit ko kasi dito pronoun siya. Ano po ba? Kaya sa hindi nila naintindihan, o kaya pinalalagay nila po si Kristo. Pero sa ibang salin po, mga binangat ko, nakalagay po, that God might be just. Ibig sabihin po dito, mga minamag ko, yung hinahangad ng Diyos sa Bible sa atin na yung kung anumang pananampalataya meron tayo ngayon, kung anumang paglilingkod meron tayo ngayon, ang Diyos ang makikilala. Ang Diyos ang magaganap, magiging ganap sa buhay ng basis natin. Remember, the penalty of sin, our sin, is death. Sa totoo lang po, lahat ng kasalanan natin, malaki man makaligid, ang penalty po talaga niyan ay death. Kamatayan. Kaya, naniniwala tayo na hindi tinitipag ng Panginoon, maliit o malaki. Magaan o mabigat. Everything, lahat ng kasalanan, mabigat man, malaki man, maliit man, ang penalty po niya, kamatayan. But through the blood of Jesus Christ, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, instead of death, God will give us life. Why? Sapagkat according to Leviticus chapter 4, verse 3 up to 4, Leviticus chapter 4, verse 3 up to 4, sabay-sabay, kung ang pinahirang saserdote ang magkasala ng kayo ng magdala sa sala ng bayan, ay maghahandog siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala ng isang guyang toro na walang kapintasan na pinahandog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya ang toro sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon. At iapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at papatayin ng toro sa harap ng Panginoon. So which means, hindi na muna yung tao ang mamamatay. Amen po ba? Sino na yung mamamatay? Yung toro na ang mamamatay according to what we have read in Leviticus chapter 4, verse 3 to 4. Sabi po, Leviticus chapter 17, verse 11, life is in the blood. Kaya, yung buhay natin, pinalitan. Amen. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, is the one who died instead of us. Amen po ba? Yun yung dapat pananampalataya natin na hindi na tayo namatay, kundi si Jesus na ang namatay. Kaya kailangan natin panaligan yun. Kailangan na yun maging lubos na lagi natin pinapanaligan. Kaya everything, araw-araw tayo pumunta ng church, and every worship service, kahit ang bigat ng problema mo, kailangan mong nagagalak. Bakit? Kasi may namatay para sa iyo. Hindi dapat naapektuhan yung pananampalataya, hindi dapat naapektuhan yung paglilingkod ng bawat sa atin, ano man na nangyari. The reason why we came here, because we need to thank the Lord Jesus Christ. Kailangan natin pasalamatan sa Jesus sa ating pamumuhay. Bakit? Nagbubo siya ng dugo. Remember, sinabi ng salita ng Diyos, hindi lamang siya dumating na tagay ng tubig, kundi tagay din ng dugo. His blood became a sacrifice for us, and His water became a living, life sa buhay ba sa atin. The Spirit, the life-giving Spirit, binibigyan yung tubig niya, yung salita niya, at ibigay ng buhay sa ating Espiritu. Hallelujah! Kaya sabi dito, Hebrews chapter 10, Amen. Yung mga bagay na sinabi ko sa inyo kanina, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ang mga kambing ay makakag-alis ng mga kasalanan.
Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo. Remember, ito niyo po, ang Diyos mismo ang naghanda ng sacrifice. Anong inihanda niya? Yung katawan ng ating Panginoon Jesus. Sa verse 6, sa mga handog na susunugin at sa mga hayang katungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod na magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumarito sa kapalumpon ng aklat na nakasulat tungkol sa akin upang gawin mo, Diyos, ang iyong kalooban. Amen. Anong sabi doon? Bakit siya daw naparito? Upang gawin ang kalooban. That is really the main purpose. Hallelujah. Upang gawin ang kalooban. Verse 8. Sa itaas ay sinasabi mga hain at mga handog na susunugin buo at mga hain at tungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. At di mo rin kinalulugdan, mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Sabihin nga natin ng malakas, kalooban. Amen? Di ba yung sinabi ko sa inyo? The main purpose, that's why, the reason why you get here is to fulfill the will. Gawin ang kalooban. Hallelujah. Ituloy po namin. Inaayos niya muna upang may dalawang ikalawa. Sa kalooban niyaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ngunit siya na makapaghandog ng isa sa tulad po tayo, isa lamang ay patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan. Really? Amen. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagpalito, to fulfill, para ganapin ang kalooban. Amen? Kaya, yung mga tao nasa labas, yung mga tao ayaw makinig, yung mga tao ayaw manampalataya, even though the Lord Jesus Christ died, it will not become their salvation. Kaya salamat sa Diyos sapagkat inayaan ng Panginoon na tayo maparito sa church. Why? Kasi uwi tayo ng patient ng blood. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayon. Amen? Gusto natin mawisikan tayo ng blood. Amen? Yung kahit na nararamdaman na natin sa sarili, ito mabigat, parang ang hirap. Amen po ba? Pero hindi maapektuhan ng pananampalataya natin. Hallelujah. Because I ended for Jesus Christ. Hallelujah. Yung problema ko, harapin mo yan namin pagkalabas ko ng church. Pero naniniwala ako kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ang Diyos nang bahala sa problema mo. Ang dahilan kung bakit paglabas mo ng church may problema ka pa rin, kasi wala ka pa rin pananampalataya sa Panginoon. Puno-puno ka pa rin ang pagpupunta sa Panginoon. Pero kung naniniwala ka, nananalig ka sa ating Panginoon Jesus, you have shed the blood already. Ikaw ang bahala sa akin. Nananampalataya ko, Panginoon. Amen? Hallelujah? Amen? Amen? Tatanay ko po ulit kayo ngayon, nasa na kayo sa apat? Nandun po ba kayo sa maikling panahon, nananampalataya na kayo? Amen? O matagal na kayo nakakarinig, pero ayaw ko pa rin nananampalataya? May duda ka pa rin? O pangatlo, mas mahalaga sa iyo usot ng Panginoon kaysa sa Panginoon Jesus. O pang-apat, patuloy mo sinasaktan ng Panginoon para lang mananampalataya ka na siyang anak ng Diyos. Church, tinatanong tayo ng Panginoon. God is really searching our hearts. Sabi ko, Lord, salamat kasi mas naiintindihan na namin ngayon, mas maunawaan namin ngayon. Amen. Yung mga tao, akala nila, di ba, maraming hindi man nananampalataya ang paniniwala nila sa kanyang sarili, anak ako ng Diyos. Remember, unless you believe in the Lord, you cannot be son of God. You cannot be a children of God. Kung hindi ko tayo nananampalataya, hindi na paniniwala natin, anak din naman ako ng Diyos. Pero sinabi mismo ng salita ng Panginoon, unless you will accept and you will believe, you cannot have the rights to become a children of God. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan natin yung palataya ka, pinadala ni Jesus sa mga kasalanan. Kaya wala na sa akin ang pamatayan.
Because Jesus Christ became a perfect sacrifice for me. Hallelujah. Bakit? 1 Peter chapter 1 verse 19. Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 11. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng kordero walang kapintasan at walang luwis sa makapigbagay ang dugo ni Kristo. That's why the most important thing for me now in this worship service is the blood. I need the blood of Jesus Christ in my life. Amen. Hindi ikaw mismo ngayon na magiging panalangin mo, Lord, hindi ako okay kung wala akong receipt ng dugo ni Kristo. Amen. Why? Because the blood washes, the blood cleanses. Amen po ba? The blood redeemed. The blood also justified. Makikita po natin ng Hebrews chapter 9 verse 22. Amen po ba? Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Revelation chapter 1 verse 5, amen po ba, na tayo po ay inibig ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbubuo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Nandiyan din po yan sa Ephesians chapter 1 verse 7, amen, na tayo po lahat ay nagkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So without the blood, there is no redemption, there is no cleansing, and there is no things that really release our sin. Amen po ba? Walang remission of sin sa buhay ng bawat sa atin. At kung wala ang dugo, hindi rin tayo makakalapit sa Kanya. Efeso, kabanatang 2, talatang 13. Ephesians chapter 2, verse 13. Sabay-sabay. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kaya noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen! Parang nasa CR na hindi makakakinig. Pwede na tayo lumapit sa Diyos, bigyan natin yung pinakamalakas na palakpak ang dugo ni Kristo. Hallelujah! Hindi tayo mapapayag. Hindi ko mawawala sa akin ang dugo, hindi ako papayag. Hallelujah! Kuminitiran lang, kuminitiran lang na hindi yung may dugo talaga na dapat i-receive sa'yo. Paglabas mo ng church, kailangan may dugo ka. Ay, hindi ka papayag na wala kang dugo. Amen po ba? Kaya po ba kayo na kaya ito yung pangit na may pero imbis na holy water, holy blood. Ang tanong sa tayo kung ng blood. Yun di ba? We do not need any blood because God, Jesus Christ already shed His blood. Pero ngayon kung kami naman ito, binigay na sa atin yung salita niya. But if we believe in His word, sa pamagitan ng kanyang salita, ang hinahanap sa atin ng Panginoon na you are really learning. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung mga Nazareno, yung bumahatak ng lubid? They will fight for it. Alam niyo ba natingin ako sa akin, Lord, sobra yung action ng mga tao ito na makahawak ng Diyos sa lubid kahit na matapakan, kahit na matumba sila, basta makakapit lang sila. Kailangan daigin natin sila. Hindi ka papayag kung wala kang dugo. Amen? But we do not need literal. What we need is spiritual. Hallelujah. Kaya, kung kanina, ano ito ba, matagal ka na pero nagdududa ka pa, sana pumunta ka na doon sa step na katulad yung tinaro sa maikling sermon ni Pastor Manny, tinutubuan ako ng pananampalataya. Hallelujah. Nawawala na yung pagdududa ko. Hallelujah. Hindi na mahalaga sa akin kung ano yung ibibigay sa akin ng Panginoon, na mahalaga sa akin ang Panginoon.
May ibigay man sa akin ng Panginoon na wala, mahalaga sa akin ng Panginoon. Sakit na naman ang loob nyo eh. Hallelujah. Amen! Hindi mahalaga yung soul ni Jesus Christ. Alam mo ba? Kung sa mga natatagin ko sa ano ba yung klaseng tuloy ka meron ng ating Panginoon? Ano ba klaseng gown at meron ng ating Panginoon at pinagsapalaran pa nila kung kanino mapupunta, pinaghati-hati nila. Kaya siguro yung ibang mga religion, di ba? Nagbibigay ng mga kapirasong panyo. Hindi lang po ang believers ang nabigay niya. I think Don Stewart also. Kilala niyo si Don Stewart? Pastor Don Stewart? Si Pastor Don Stewart, wala ng miyembro niya, binigyan niya ng perasong kulay green. Hallelujah. So, kapag daw yung nagdala-dala nila, God's protection is with them. Hallelujah. Hindi na po natin kailangan ng paluwang, kailangan natin the blood of Jesus Christ. Because through the blood of Jesus Christ, anything happen. Hallelujah. O yung mga walang kapayapaan, Colossians chapter 1 verse 20. Colossians 1:20. Sabay-sabay. At sa pamamagitan niya, ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mga bagay na kalupuan o mga bagay sa katalitan. Alam niyo po ba yung sinabi dito sa talatang ito? Pinayapan niya. Yung mga walang katahimikan, walang kapayapaan, kapag taglay mo ang dugo ni Kristo, meron ka ng kapayapaan. Hallelujah. Believe in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Sabihin mo lang yan every day, I believe in the blood of Jesus Christ. I believe in the blood of Jesus Christ. I believe in the blood of Jesus Christ. And you will have peace. Huwag na tayo magduda. Hallelujah. Yes, there is here to have the blood of Christ in our lives. Masasabihin natin, Lord, I believe in you. Lahat ka po nang nanalangin sa dugo ni Kristo, magsabi ng amen. I believe in the blood of Christ. Sabi natin natin, oh my soul, 3 times. Oh my soul, believe in the blood of Christ. Oh my soul, believe in the blood of Christ. Oh my soul, believe in the blood of Christ. Oh my soul, believe in the blood of Christ. Hallelujah! Kahit ano mangyari, huwag natin hayaan na wala ang dugo, mabaliw na lang ang dugo ni Kristo. We will not trample, we will not, amin po ba, let us secure, amin po ba, the blood of Jesus Christ. Kaya nasabi ko po sa inyo, kapag nandito na tayo sa church, whenever you come to the church, I'm so excited. Why? Because, di ba, nawibis ka na naman ako ng dugo ni Kristo. Amen? I'm so excited about that one. Hallelujah. Nananalig ako na malalagyan ako ng dugo ni Kristo sa araw nito. And everything happens. Lahat ay mangyayari. Lahat ay posible. Hallelujah. Huwag natin pagdudahan. Amen po ba? Huwag natin hayaan na saksakin muna natin ang Panginoon. Amen po ba? Tsaka lang natin sasabihin, really, He is the Son of God. Sabi mo sa katabi mo, manalig ka sa dugo ni Kristo. Amen po ba? Ang tanong, nawisita na po ba kayong lahat ng dugo ni Kristo? Hallelujah. Amen. Kung nawisita na tayo ng dugo ni Kristo, bigyan natin ang pinakamalakas sa parapangan ng Diyos sa mga. Kaya kung lahat ang kami sa mga ito, present worship team, everything, there's power in the blood. Amen po ba? Ay po natin may kopya po ba kayo? There is power. Hallelujah. Ay, nung tayo sa chorus, kayo na hindi wala tayo po. May kopya ba tayo dito? Power in the blood? Meron tayo kopya, meron? Meron? Saan po?
ito, kung meron tayong kopya, I'm gonna sing it with all our hearts, joyful in our hearts. Amen po ba? Meron? Okay. Hallelujah, yan. Hallelujah. Let's go! This power in the blood, power in the blood. This wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Moving me free from the passion and pride. There's power in the blood, power in the blood. Power for the place, the power is mine. There's wonderful power in the blood, church. There is power, wonder-working power in the blood. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you serve is where Jesus should be? There's power in the blood, power in the blood. Would you give these places to see? There's power in the power in the blood. Hallelujah! There is power, wonder-working power in the blood. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be wider, much wider than snow? There's power in the blood, power in the blood. Six things are lost, it's bright, feeding gold. There's wonderful power, shout! Hallelujah! There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood. Say it out, listen to me. There is power, wonder-working power in the blood. There is power, wonder-working power in the precious blood. Oh, let's shout it, praise. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Dakilang Diyos, hayaan mo, Ama, na mabasbasan kami sa oras nito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. There is some of us here, Lord, have doubts, confused. Pero hayaan mo, Ama, na matapos namin marinig ang mga salita mo, mawala ang lahat ng mapagtutunan pag-aalinlangan sa amin ngayon. Maraming iba sa amin mananampalataya. Maraming kaguluhan sa kaisipan. But you have promised, O Lord God, that through your blood, pinapayapa mo ang lahat ng bagay. Lord, sa oras ito, hindi kami papayag na uwi kami na hindi nabahiran ng dugo mo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, sa tagalagin na Diyos, sa amin ng dugo, naulong ang talampakan, O Diyos, and declare us, O Lord God, that we are cleansed, we are washed, we are redeemed, O God. We are sanctified and justified through your blood. Panginoon Diyos, hayaan mo, Ama, na lalo kaming tumibay, tumatag,
At sa mga susunod na pagkakataon na kami mananampakan, we will be so much excited for we will dwell in the blood of Jesus Christ. Panginoon, hayaan mo uwi kami lahat, O Diyos, na tagayang dugo ito. At Ikaw, Diyos, ang napapurihan at dadakila sa aming mga buhay. Ito mong aming dalangin, binabalik namin sa iyong papuri pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen! Bigay mo natin ang pinakalakas sa mga pagkakasya. Let's give our praise to the Lord. Seated. Altogether, Lord's Prayer, Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang inaral sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawa sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami idarap sa may na pagsubok kung di ilayo po kami sa masama sapagkat iyong pagmalihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen! Blessed be the name